alam ko nakita nyo na to, but let's see pakinggan lang natin, baka iba kasi hindi na pa napakinggan. Okay, let's go. Ilang linggo matapos niyang maghain ng reklamong perjury laban sa 18 dating umanong Marines, bumalik sa Department of Justice si dating Senador Antonio Trillanes IV para magsampa naman ng cyber libel complaints laban sa mga nagpakilalang dating sundalo. Kaugnay ng pahayag nilang testigo sila sa perang umikot sa kamay ng mga opisyal ng gobyerno at pribadong. Okay, so in other words, another case for similar acts pero sa ibang pag-interview. Diba? Kasi mga ka-clear, nag-ano pa sila, diba? Nag-second press briefing pa sila eh. Remember? Second press con, kung saan dumating na doon si Mike Defensor. Remember that? Yung may nagtanong doon na isang, at least ito, yung mga reporter dito, hindi na feed yung parang question. Kumbaga feed na lang para mag-oo, mag-yes or no na lang yung ini-interview nila. Dito yung sinabi, saan po kayo particular, pumunta sa Ilocos, ito yung time na basta merong lake. Yan. So tingin ko ito yung pangalawa mga ka-clear kasi syempre every act po ng libelous remarks, stating libelous remarks, every act ano rin yun? Another case yun. So definitely this is another instance where they maybe, no, or allegedly committed cyber libel or perjury. 'Di ba? So, di na mga ka-clear kasi sabi ko may nagpangalawa silang interview eh. Pero ba't perjury? Sige din natin. Ba't perjury? Baka, kasi may pumirma na sila. Wait natin mga clear. Individual na inilaan para sa mga tauhan ng International Criminal Court. Nauna nang sinabi ng ICC Office of the Prosecutor na may sarili itong pondo mula sa korte na panggastos sa... Ay, oo mga ka-clear. Sorry ha. Ay, hindi sorry. Ganito yan. Magkababatin lang ako. Doon po sa nagkaroon po kami 'di ba ng trip sa New York para sa UNGA. Meron po tayong isang Pilipino doon na nagtatrabaho mismo sa UN. Tapos sinabi niya na sila daw kapag merong mission, meron talaga silang sariling pondo. Pinaglalaanan sila na panggastos. So ganoon din daw po yung sa ICI. Kapag ka po to ay mag-iimbestiga, lalabas o may mission, may sarili po silang pondo at yun po yung nire-report nila na ginagastos nila. So, taliwas doon sa inaakusa. Ito naman nabanggit lang sa atin na isa nating kapwa Pilipino na nagtatrabaho po sa UN. Kaya sinabi niya na siya ay nagtataka at alarmado rin dahil pinapakalat daw nila yung ganong klaseng kwento. Well, in fact, may pondo po talaga ang ICC para sa kanilang mga tauhan. Diba? So, well, anyway, kasi naman dito nakita natin mga clip, iba-iba kasing kwento ng mga ng 18 ex-military or former Marines, di ba? Yun yung sinasabi nila, bakit pa iba-iba, hindi minsan nagtutugma-tugma. Tapos, ang lilinis na lang nito, mga kaklir, itong mga kwento to lilinis, pag ini-interview na, si Mike Defensor. Di ba? Samantalang wala siyang alam sa kwento, pero nililinis niya yung kwento, siya nagpapaliwanag. So, in other words, mag-isa siya. Mag-isa siya nagpapaliwanag. So, kung ano yung lumabas sa bibig niya, kung ano yung pagkakakwento sa kanya, yun lang yung sasabihin niya. Pero, di ba, hearsay yun eh. Chismis yun sa kanya eh. O dapat, ang tinatanong ng mga host, or TV host or anchor, yung mismong tao, di umano nakakaalam. Di ba? Kaya nga sabi ni Ombudsman, dapat gumawa kayo ng individual na affidavit. Kasi pwede kayo magkopyahan. Na mga sinasabi pag magkakasama kayo. So, dapat yung alam nyo lang. Hindi pwedeng 18, lahat kayo magkakasama na nag-deliver, di umano. O, di ba? So, tuloy tayo. Ulit natin, ha? ng at pribadong individual na inilaan para sa mga tauhan ng International Criminal Court. Nauna nang sinabi ng ICC Office of the Prosecutor na may sarili itong pondo mula sa korte na panggastos sa mga investigasyon. Muling pinasinungalingan ni Trillanes ang sinabi ng 18 individual sa kanilang joint affidavit na isinumite sa Office of the Ombudsman at sa mga panayam online at sa telebisyon tungkol sa mali-maleta umanong perang inilaan para sa iba-ibang personalidad. Ito ay bunga nung kanilang mga interviews after nung kanilang press con a few weeks ago. So bawat interview... Yeah, ito sabi ko, so interview. Pero nakapagpangalawa pa nga, di ba? Baka kasama yon kasi nakapagpangalawa na press con, mga kaklir. Nalalabas sila, maka-expect sila ng kaso laban sa kanila. Sinampahan din ni Trillanes ng reklamong cyber libel ang mga host ng SMNI na nag-interview sa 18. Gate ni Trillanes, may babaligtad na umano sa Yan, ito. So magkakasama ba sila? SMNI host
nakasama sa reklamo ni Trillanes. So, ito hindi ko masyadong kilala mga clear. Itong Master Judea ba to? RJ? Pero itong dalawang to, alam naman natin na DDS to, si Banat Bay, saka si Coach Oli. Ito hindi ko masyadong kilala. So, hindi ko rin napanood itong interview nila. Pero, sige nga, minsan papanoorin ko kung ano mga sinabi nila doon. Okay? So, sinampahan din ng cyber libel dahil sa kanilang pag-i-interview. Tingnan nga natin. Or magkokomento siguro. Wait lang, Makliwa. Sinampahan din ni Trillanes ng reklamong cyber libel ang mga host ng SMNI na nag-interview sa 18. Gate ni Trillanes, may babaligtad na umano sa ilan sa 18. We'll see. I will not preempt the moves. Pero dito sa mismo sa 18 na to, may mga umamin na talagang wala silang alam. Well, anyway, mga Aklira, ito naman si Senator Trillanes, kapag nagsalita naman to, meron itong basihan. Diba? Kung meron ng babaliktad dito, tingin ko, mas maganda yon para malaman talaga natin na kung ito ay mga bayaran. Anyway, depende ito sa paano in-interview. Kasi syempre sa akin mga ka-clear, no? Hindi ko kasi napanood kung paano nag-interview tong dito sa SMNI. Hindi ako masyadong nanonood dyan eh. Hindi ko alam paano interview, pero sa akin, kung ito, in fairness sa mga nag-interview, kung nag-interview ka just to get something, nang hindi ka nagpo-push, na ikaw pa yung parang nagbibigay ng information. May ganun eh. Alam niyo yun na, alam mong planted yung host para lalong ma-boost yung kasinungalingan. Sabi ko merong ito di ba nagdala kayo? Di ba? Nagdala kayo ng maleta kay X? Di ba? So ilang maleta din niyo kay X? Hindi pa nagkukwento yung taong interview, nauuna na yung reporter na nagbibigay at nagfi-feed ng info. So, ang gagawin na lang ng interviewee, di ba? Ay, oo. Di ba? So, tingin ko, baka kaya umabot sa ganun, ay itong ibang DDS vloggers na to, ay, kumbaga, yung kasinungalingan, mas nabuboost, no? Sa pamamagitan ng kanilang pagtatanong, or sa kanilang mga komento. So, pag napakita kasi, na itong mga nag-interview na to, ay hindi naman in good faith to know the truth, kung hindi, mas lalo pang, paigtingin yung kasinungalingan, di ba? Para mas matulungan. Yan. Kasi may mga host na mas magaling kaysa doon sa interview. So, para mas makita yung kwento, no, ng kasinungalingan, sila yung magpo-push. Di ba? Pag nakita yun, pwede nga kasabat sila. Di ba? Pwede yun. Kasi sa akin, mga ka-clear, in fairness, kapag ikaw ay host at nag-i-interview ka lang at in good faith ka lang para to ferret the truth, di ba? Doon sa ini-interview mo, wala problema yon. Pero kung nakikita dito, SMNI eh. Alam naman natin Duterte land yan, di ba? So, kung ganoon ang nakita at hindi binigyan ng chance si Senator Trillanes na ma-interview, kumbaga one-sided, baka makita yung bad faith, di ba? Makita yung plan, di ba? Kumbaga na magkakasabot sila para manira. Ayun lang, di ba mga kaklo? Yun. Kasi sabi ko nga, hindi natin napanood kung paano interview to, binibigyan ko pa nga ng benefit of the doubt kasi pag-host ka. Pero pag nakita na kasabot ka para mas lalo mapaigting yung kasinungalingan, pwede ka talagang makasuhan. Di ba? Okay, tuloy. Okay, kaya nabubuo na yung picture dito. At tinuturo nila kung sino yung nag-alok sa kanila, sino yung nagdidikta kung ano yung sasabihin nila. Nauna na rin Pero mga clear, no? Siniwalat ito ni Senator Trillanes. Baka ngayon isa-isahin ni Atty. Baligod itong 18 at matuklasan kung sino dyan. Baka mga nibang buhay nun. Sa pa ng mga reklamo sa DOJ at sa NBI ang iba pang personalidad na idinawit ng 18. Sina dating National Security Advisor Eduardo Anyo, Mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima, Father Flavie Villanueva at Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang. Idiniin naman ni dating Congressman Mike Defensor Okay, ito na naman tayo. Tingnan natin mga kaklira. na aminadong tumulong sa mga umano ay dating Marines na walang mali siya sa mga pahayag ng 18. This is the first time na may nagsasalita and ang appeal ko lang sa authorities, particularly the Blue Ribbon Committee, is pakinggan sila. Tignan niyo mga kaklira, lagi niyang iginigiit na mag-Blue Ribbon Committee, Senate Blue Ribbon Committee. Ang tanong muna kasi, okay, yung bang mga magsasalita doon, una, anong intensyon? Manira lang ba o maglahad ng katotohanan? Kasi,
Kung ang purpose lang yan ay maglahad ng intriga, tapos hindi mo masasabing kapani-paniwala, parang wala sa logic, wala sa mathematical equation, 'di ba? Parang mathematically impossible. 'Di ba? So paano mo ngayon hayaang itong magkakalat dito sa Senate Blue Ribbon Committee? 'Di ba? Kung alam naman natin, lalo na kung nandiyan si Mike Defensor, alam naman natin kung ano ang plano nito. 'Di ba? Ang plano nito patalsikin ang ating pangulo sa pwesto at iluklok si Vice Presidente. Nandiyan yan, hindi niya yan makakaila. 'Di ba? Parang January yon, naglunsad sila ng Eagle Song. Hindi buitre song, Eagle Song para kay Vice Presidente. Doon nagtalumpati si Mike Defensor na gusto niya, palitin daw nila, hinihimok niya mga tao na bago mag-2028 ay dapat na nakaupo na si Vice Presidente bilang presidente. So, kung ikaw lagi ang nasa likod ng RevGov, tapos ikaw ngayon ang nagpupondo dito or tumutulong dito sa ex-military na to, anong iisipin ng taong bayan? Tapos ang kwento nyo, parang si Gutesa, bungi-bungi ang kwento. Di ba? Sige, tuloy tayo. Tuloy naman ang investigasyon ng National Bureau of Investigation sa mga pahayag ng 18 na ipinatawag sa kanilang tanggapan nitong mga nakaraang linggo. But the investigation was done by video recording, which voluntarily na binigay nila yung consent nila. When it was reduced to writing for them to sign, dapat pipirmahan na sila, pinigilan ng lawyer nila. No? Bakit? Ba't pinigilan? Akala ba natin sa katotohanan? Bakit? Pirmahan kasi gusto niya i-review. Di ba salaysay naman nila yun? Salaysay nila yun. Siguro yun yung nangyaring sagot sa mga katanungan, sa interrogation, sa questioning ng NBI. Sabi rin ng NBI, ilalabas ng ahensya ang kanilang report sa mga susunod na araw. So ngayong umaga po ay muli ako magpa-file ng cyber libel charges laban dun sa 18 ex-soldiers. Ito ay bunga nung kanilang mga interviews after nung kanilang press con a few weeks ago. So bawat interview na lalabas sila, maka-expect sila ng kaso laban sa kanila. Yun po. Ano yung mga particular na sinabi nila na yun nga, na nagbigay ako ng pera sa ICC, na tumanggap ako ng mali-malitang pera at kung ano-ano. Lahat ng minention nila about me doon sa kanilang affidavit, doon sa kanilang press con, doon sa kanilang mga subsequent interviews, bawat isang occasion na lumabas sila at nagsalita at nagbigay ng kasinungalingan, lahat ito ay kakasuhan ko. Yeah, totoo yun. Sabi ko na kanina, mga kakli, diba? Every act, one count yun. One count ng cyber libel. So every now and then, every time na sila ay magsasalita at nandoon pa rin lagi yung kasinungalingan, isang count yun. So you can still file another case for that situation or for that occasion. Okay? Nasa tayo. Okay. Tuloy. Inconsistent. Kita niyo po glaring inconsistency sa mga sinasabi. Doon sa akin talagang it's a lie, di ba? And they know that. Ngayon ito ang importante. Within the next few weeks mabubuo na yung picture kasi may mga dati silang kasamahan na naalokan ng pera para lumabas. So within the next few weeks mga klira, hindi natin i-judge muna kung nabayaran o hindi. Pero kasi ganito yan. Siyempre, pag alam natin na isang taong to gipit, tapos pinangakuan na kami na ang magsusuporta sa pamilya mo, di ba? Kakagat ka eh. Lalo na kung hirap ka kasi wala kang trabaho. Hindi ko sinasabing yun na sitwasyon, pero umami naman kasi si Atty. Balikod na siya ang nagsusuporta sa 18 na ex-military na to. Definitely kasama yung pamilya noon. Di ba? So kung gipit ka at alam mo na yan lang maaari mong ikabuhay sa pamilya mo, pwedeng kumagat ka sa patalim kahit alam mo na hindi totoo yung kinukwento mo. Kaya nga, nung unang interview dito mga ka-clear, hirap silang sumagot sa ibang mga katanungan, konti lang ang sumasagot sa kanila. Di ba? So, may lalabas na para mag-reveal kung ano talaga nangyaring katotohanan. Mabubuo na yung kwento na ito. At meron na sa kanilang iba na na bumibigay na at malapit na magsabi ng totoo. Sir, ilan po yung mga sinasabi ng naalukan din ng mga kasama nila? At least 5. Yung no. Mga dati nila mga kasamahan. So 5 out of the 18 nakausap na ni Senator Trillanes or kung sino man na nag-reveal na kung sino ang nagpapondo sa kanila. Nalukan din ng pera para lumabas.
pero hindi nila tinanggap. So, yun ang ano dito. Sir, nasa nangyari. active pa po ba yung lima na ito, sir? Or makikilala lang ito? Meron nasa active, merong mga retired rin. Sir, tabi ko sila against this people. Mukhang hindi kasama sa 18, no? Mukhang hindi kasama. We'll see, we'll see. I will not preempt the moves. Pero dito sa mismo sa 18 na to, may mga umamin na Hindi na pala talagang sa 18 nga. From the 18 na meron na umamin. wala silang alam. Okay, kaya nabubuo na yung picture dito. At tinuturo nila kung sino yung nag-alok sa kanila, sino yung nag-didikta kung ano yung sasabihin nila. Yan po yun. Sir, Hindi ko na lang muna sasabihin kung ano yung source ko, basta mapapalitaan nyo na rin lang yan within the next few weeks. Kasi Ha? Kasi nung like last week nung karang meeting mo yun, sabi ko sa NBI. Oo. Kasi tinitestify nila na totoo yung mga nasa affidavit nila. Walang ganun. Nabasa niyo ba yung pinirmahan nila na affidavit? No sir, but he appeared in the NBI, sir. They appeared sa NBI Yes, sir. twice. Yung pangalawa, di ba in-interview sila individually. So nakita niyo na yung pinirmahan nila? Doon? Hindi pa. So darating tayo dyan. Basta may mga umamin na hindi nila alam kung ano talaga. Mga kaklik, kapag yun ay kasinungalingan na naman, pwedeng sampahan ng kasong perjury. Kaya lang mga kaklik, kasi ganito yan. Sabi ko nga, yung perjury kasi, you have to prove na nagsisinungaling sila.